And so, what is up mga kamods? Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi anumang oras mong pinapanood to. Ako pala si Mong ng Moji Works. Ayos! Ayun, ang pag-uusapan natin ngayon is paano ba magtono ng carb. Nailagay ko na to, naituro ko na to sa YouTube pero medyo gagawin nating basic at para maintindihan nyo kahit papano. Sakto meron tayong tinotono ngayon dito na gawa namin na 63 plus 6 from Metro Manila at itotono natin carb type. Ito yung makina niya. Kung titignan nyo, hindi siya halata na may palaman na plus 6 na Sheng-E yung brand ng crank niya. Then, 63 bore. At ito naman yung carb niya, which is Keihin PWK Flat Slide. Nabibili ito sa Shopee at lalagay ko na lang sa link. Check nyo dito sa TikTok or sa Facebook and YouTube. Ngayon, totono natin to para gawin natin pinaka-basic at mas madaling itono ang mga carb. Ayos! Moji! Chung! Okay mga kabad, simulan natin at meron ako ipapakita sa inyo kung paano ba magtono ng carb kahit paano at maintindihan nyo. Ito yung basic principle ng mismong carb, paano siya itono. Ngayon, kapag pilot jet ang papalitan natin, titignan natin is nagsisimula siya sa from 0 or idle to 1/4. Tapos ang main jet naman is papasok na yan from 3/4 to full throttle. Ngayon, ito ang gagawin natin at ituturo ko kung paano ba makuha na mas madali ang tonohan ng carb. So ganito ang mangyayari mga kamods. Kailangan nyo lagyan ng marker yung mismong throttle nyo katulad nito. Mamaya pakita ko malapitan. Para makuha natin yung 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 saka wide open throttle. Kailangan natin makita yung pagbuka ng mismong carb habang ginagawa ito. Katulad nito. Gagawa kayo ng ganito for marker, for reference nyo at lagyan nyo ng tie wrap para alam nyo kung saan siya magfo-fall. Kung meron din namang nabibiling ganito pero hindi na ata binebenta, yung magandang ganito is yung Koso. Kasi meron na siyang dating mga label kung nasaan yung idle, 1/4, 1/8, 1/2, 3/4, and wide open throttle. Pero kapag wala nang ganon at wala na kayong makitang ganon, is ganito yung ginagawa namin pagtotono. Kapag baguhan pa lang kayo sa pagtotono, is mas maganda kung ganito ang baseline nyo para mas madali nyo maitono yung mga carb. Pero kapag medyo advanced na kayo sa pagtotono, magigets nyo na at paano gawin ang pagtotono ng mga carb kahit wala ito. Yung 1/4, 1/8, 1/2, tapos yung 3/4, tapos wide open throttle. Tignan nyo. Lagyan natin sa 1/2, which is dyan. Ayan, 1/2. Tignan nyo yung carb, 1/2. Tapos susunod dyan is yung 3/4. Yan. Tapos yung wide open throttle. Para dyan tayo magsimula kung ano yung totono natin. Katulad dito. Pag 1/8, dyan gagana yung AF natin, yung air fuel mixture, yung screw. Ayan. Air, screw, slow jet. Yan yung screw. Tapos yung slow jet natin, nagpo-fall yan sa eto. Idle 1/8, 1/4. Tapos medyo kalagitnaan ng 1/2. Tapos kapag main jet naman na, is gagana na yan sa 1/2, 3/4, at wide open throttle. Tapos, kapag yung needle naman is dito na natin titignan. 1/4 to wide open throttle. Yan. Makikita nyo lang din to sa Google. I-search nyo lang kung paano yung effective tuning. Makikita nyo to. Ito yung pinaka-baseline nyo. Paano magtono ng mga carb. Ngayon, simulan na natin. Pero ngayon, medyo advanced kasi gagamit tayo ng AFR. Kung wala naman kayong AFR, okay din naman yung plug reed. Pero tatandaan nyo na always palamigin nyo muna yung makina bago nyo tanggalin yung spark plug kasi may tendency na malustred yung mismong head nyo. Nakaka-bad trip kapag gano'n ang nangyari. Kasi ang gagawin nyo, i-oversize nyo yung spark plug, tapos eventually masisira din, papalit kayo ng head. Di sayang lang din. So kaka-tuning nyo, okay na yung tuning nyo, kaso lustred naman yung spark plug nyo, di wala din, di ba? At lagi nyo tatandaan, always mag-tune kayo. Mas maganda magsimula kayo ng rich tuning pababa. Kesa naman dati ng lean tapos nire-rev nyo, hindi nyo pansin, lean na pala yon at overheat na yung makina nyo. Gas-gas black, sira lahat yan, at sayang yung pagtotono nyo. Pinakakailangan nyo tandaan is always magsisimula kayo sa rich mixture pababa. Ang ibig sabihin nun is malaking jetting pababa. Kung sabihin natin magsimula kayo sa 140, tapos panda rin nyo, medyo bug down siya,
baba ulit kayo, 135, tapos bag down ulit siya, 130, bag down pa rin siya, then 125, 128 o 125, pero bag down pa rin siya hanggang makuha nyo yung pinaka-stable niya at doon na yung simula ng tuning nyo. Huwag kayo maglalagay ng sobrang liit na jetting at doon kayo pataas kasi tendency niyan is magli-lean mixture kayo nang wala sa oras. Lalo kapag ang tuning nyo is wide open throttle. Kaya magsimula tayo sa mismong pinaka mababa, 1/4, 1/8, 1/2 muna. Ang gagalawin muna natin dyan, pilot at yung AF at yung needle. Kapag nakuha nyo na yan, susunod nyo naman na yung 1/2 to wide open throttle. So yan mga kamods, ang number 1 na kailangan nyo is always dapat nasa mismong working temperature na siya. Kailangan natin painitin yung makina para makuha natin yung saktong tono. Ay kakabit natin yung AFR wire. Pinaka-basic muna na kailangan natin is itong flat screw. So yun mga kamods, ang una nyong gagalawin yung AF screw. Ang starting nyan is 0.5 muna na ikot from close. Yan. O panoorin nyo na lang yung old video ko. Nandun naman na yung mga iba. Ngayon, dapat 0.5 muna. From close sa close yan. Tapos 0.5 o kalahating ikot. Kapag dyan nag-idle na yan, ibig sabihin okay na yung pilot jet natin. Pero kapag ayaw pa, ang max natin is 1.5 to 2. Ngayon, i-full turn natin, which is 360. Yan. Ang technique dyan, pag nag-idle na siya dyan at hindi na mamatay, ibig sabihin, tama na yung pilot natin o tama na yung needle position natin. Pero kung hindi pa siya nagtotono dyan sa lagay na yan at nakaikot na kayo ng 2.5 to 3, ibig sabihin, kailangan nyo na magpalit ng pilot jet at laruin nyo na yung needle jet nyo. Kung saan siya nagpo-fall, kung lean ba siya or overgas. Hanggang makuha natin yung pinaka-idle niya at hindi na siya erratic o hindi na siya pabago-bago yung tono na mamatay o nag-wild. Pagkuha naman ng AFR or air fuel ratio is kapag nakakuha kayo ng 9 is overgas na yan, tapos 10 medyo overgas pa yan, pero well good kapag makuha nyo yung 10.8 to 11.8 na tuning sa idle. Tapos dapat sa kalagitnaan yan is makakakuha kayo ng 12.8 to 13.2, tapos yung full throttle lalo sa kargado, ang nilalagay namin is 11.8 to 12. Yan na yung pinaka-optimal na tono sa kargado para sa amin. Ngayon, ang kinaganda nitong maganitong carb is meron siyang power jet. Ito, yung hose dito. Para saan ba yan? Ang purpose niyan is kapag nasa wide open throttle ka na, is magdadagdag siya ng gasolina na i-spray niya sa mismong bunganga para madagdagan yung gasolina na pumapasok sa makina. Kunyari, ang tono ng carb mo is 120. Pero kapag sarado to o wala ito, tapos full throttle, is nagre-read siya ng sabihin natin 13.8 to 14.5, pero kapag meron to, nagdadagdag ng gasolina, papasok naman siya ng yung gusto natin makuhang tuning sa AFR. Ngayon, ang advantage nito is pwede kayong gumamit ng malit na jetting kasi walang problema yan kapag full throttle na. Kapag full throttle na, ito na yung magdadagdag ng gasolina. O di mas maganda yan kasi pwede mo siyang may tono sa economy o pang daily. Katulad din ng mga FI, kapag meron siyang mapa, sa mapa ng FI, is pwede mo siyang itono ng eco, tapos sa mid naman niya, medyo mag-overgas na siya, tapos kapag full throttle na, doon na ba siya mag-overgas. Katulad lang din naman ito sa carb, na mayroong ganito, power jet. Eto, tignan nyo kung paano yung tuning natin. Lagyan natin sa 1/4. Papansin nyo, overgas pa siya. Pero medyo okay na doon kasi ang itotono lang natin yung AFR, ay yung AF screw saka yung needle. Check na lang natin doon. Yung pilot nito is nag-start tayo ng
35, ngayon nasa 40 na tayo. Ayan. Alisin natin yan. At least meron na kayong label dito kung paano ito, no? Check naman natin yung 1/2. Ngayon, sa 1/2, ano yung makikita natin? Ano yung gumagalaw kapag 1/2? Kapag 1/2 is nasa main jet na siya. Ibig sabihin, kapag nakuha natin yung 11 at 12 point something to 13 is medyo okay na siya. Ayan, dito nagpo-fall. Tapos yung needle taper natin, ibig sabihin, adjust lang natin ng konti. Diyan na lang tayo. Bale, 5 yan. 5 yung tuning nun eh. Ito yung needle jet natin. Tama. Ito yung needle natin, needle jet. Ngayon, kapag standard kasi niyan, is itong gitna. Ayan. Habang tumataas siya, nilalagay nyo dito, tataas yung needle, ibig sabihin, nag-overgas siya. Tapos kapag medyo iba, dito natin lagay sa taas, ibig sabihin, maglilin siya. Lean side, tapos reach side. Ito. Tapos yung pinaka-setting niya is gitna. Ayan, standard yan. Check nyo lang yan kung naglilin kayo or nag-reach sa needle. Yung taas, yan yung lean. Tapos yung baba naman is overgas. So, reach. Tulad dito. Ayan. 5, di ba sabi ko? Yung dalawa dyan, 1 and 2, sa leaner siya o lean. Tapos yung 4 and 5, yan sa reach. Standard kasi ng mga carb is nasa number 3, which is yan yung standard nila. Kapag nilalagay niya yung clip dito sa pinakababa, para tumaas yung needle, magre-reach siya. O mas madaming papasok na gasolina sa mismong atomizer. Mas madaming papasok sa atomizer na gasolina, which is kapag dun sa 4 and 5, tapos kapag tinaas naman natin yung clip, pero bababa yung needle, dyan naman yung leaner para masakal yung butas, para wala masyadong gasolinang papasok. Tapos nagdedepende rin yung tono sa tapered ng mismong needle. Kung mas manipis, mas overgas. Kung mas mataba, medyo nasa lean side siya. Nakita nyo from idle 0 to 1/4, ang gumagana dyan is yung pilot jet natin, 0 to 1/4. Ano nakita natin? 10. Ibig sabihin nag-overgas siya. Ibig sabihin, magpapalit tayo ng sunod-sunod lang yan. 0 to 1/4, tapos susunod natin yung 1/4 to 1/2. Diyan nagagana yung mismong needle jet natin. Ayan. Tapos kapag nasa 1/2 to full wide open throttle na, is yung main jet naman na yung gagana. Ganun lang yung pagtotono ng carb. Walang perfect na jetting para sa mismong carb nyo. Nag-iiba-iba yung mga tono natin sa iba-ibang lugar. Kung yung tono ko, yung jetting ko is sakto sa akin, kapag sa inyo, nasabi ko, sabi natin 115 to 120, ibig sabihin is meron siyang range na dyan nyo hahanapin. Hindi dahil perfect sa akin is perfect na sa inyo. Kahit pares pa tayo ng karga, madaming computation sa mga karga at madaming factor at naiiba yung tono natin sa tono nyo. Yung tono ko sa tono nyo. Nag-check muna tayo ng AFR. Yan ang kinagandahan ng AFR. Kasi hindi na tayo magtotono na tine-check yung spark plug. Kaya dito tayo nagbe-base. Ngayon, nakita naman natin from idle 218 is overgas siya. Nakukuha natin yung 10.2. Ngayon, check na natin yung AFR niya. Tapos, nag-check na rin tayo ng AF screw, air fuel screw, from 0.5 to 1.5 is okay naman siya, nag-idle. Pero kapag once na binigyan natin siya ng gas, tapos pagkabalik is namamatay. Pag ganon, overgas yung needle nyo. Ito. Ako nakikita. From gitna, tinaas natin ng isa. Tinaas natin yung clip niya ng isa para bumaba yung needle at makuha natin yung leaner side niya at papatak siya ng 11.2 to 11.8 sa AFR para hindi na siya mamamatay once na galing tayo ng full throttle. Ngayon susubukan naman natin. Yan lang.
So ito na mga kamods. Kung pansin nyo kanina, nasa 10 or sa may small reach siya. Pero ngayon, nag-11.2 na siya. Yun ang gusto natin mangyari. Stable niya idle. Testing natin ulit. Okay, goods na siya. Ayan. Middle lang ang kailangan nyo galawin kung andito kayo. 0 to 1/2. Yan yung check nyo. Basta yung pilot jet sa needle. Gagalaw lang naman yung mismong main jet natin kapag nasa 1/2 to wide open throttle na tayo. Ayan, konting tweak lang. Tapos check naman natin susunod dito is yung 1/2 niya 3/4 to wide open throttle. Dapat makuha natin dito naman dito is around siya na 7.8 to 12. Mga ganyan. Pasensya na ako pag naririnig sa mic na maingay. Ngayon, tanggalin ulit natin yung carb. Ito, tinanggal ko na. Bali, dito na lang tatanggalin. Tapos ipitin ko yung mismong gasolina. Ngayon, ang papalitan naman natin is yung main jet. Kasi once nasa 1/2 na siya, ito. Pagka nasa 1/2 to 3/4 to wide open throttle na siya, is naglilin naman siya. Nagpo-14. 14 to 15. Yan. Medyo ingatan natin, no? Iwasan natin sa EFR ang ganun ang reading. Ang lean limit ng mga carb is 18. Once na nag-18 yan, ibig sabihin, limit na ng lean yun, ibig sabihin nun is overheat kayo. While sa mga FI naman, is ang lean limit nila is 25. Medyo mas mataas, pero wag nyong dadaan o papabutin doon. Kung nagtotono kayo ng mga FI, ang eco mode nila, na safest para sa amin, is nag-range kami ng 14.2, 14.7 at 15. Nasubukan ko na yung 15 sa mismong motor ko. Sobrang tipid niya, pero napakainit sa makina. Tapos, kung gusto niyo namang full potential o mismong power, dapat makukuha nyo yung 12.8 or 11.8 to 12.2, sabihin natin. Kung medyo may nasa eco mode pa siya o medyo mas matipid pa ng konti, pasok nyo yan ng 12.8 to 13. Pero kapag gusto nyo talagang wide open throttle na power, is kailangan natin makuha yung range na 11 to 12. Diyan lang yan. Ngayon, ano kuha natin kanina dito is 14. Ayan, ang gusto natin makuha sa mismong full throttle natin is 11, at least 11.8. Andun kasi ang mga full potential ng ating mga motor nasa range ng 11.8 sa full throttle. Pero tandaan nyo, hindi dapat lagi na from idle to full throttle is nagre-range kayo ng 11.8. Meron tayong tinatawag na boost power. Mag-lean muna siya para kumuha siya kahit konting power sa mismong mid. Diyan natin papasok yung 12.8 to 13 para mag-boost power muna siya para makuha niya yung full potential niya sa full throttle. Kasi papansinin nyo, kapag nagre-range tayo ng 11 na all throughout, is kapag gitna, pag binigla natin, dyan pumapasok yung bag down, yung bok, gumaganon. Ibig sabihin nun, sa kalagitnaan na yon is overgas. Kaya dapat makuha natin, nagre-range siya ng 12 to 13 sa mismong gitna para rev nyo agad yung mismong motor. May sounds pa, no? Pero ganun yung explanation. Kahit pa paano, di ba? Ayos! Okay mga kamods, quick summary. Pinakamadaling intindihin. Sa pagtotono ng carb, meron tayong 5 na nire-read dyan. Ito yung idle o yung 0, tapos yung 1/4, 1/2, 3/4, at wide open throttle. Ngayon, kailangan nyo lang tandaan yon. Ang pagtotono, ang tinotono natin sa 0 o yung idle hanggang 1/4 o kalagitnaan ng 1/4 to 1/2 is yung pilot jet. Ito.
Ito maliit. Yan yung pilot jet o yung slow jet. At kasama niyan na tinotono is yung needle jet. Ngayon, always itotono nyo muna yung pinaka-idle niya kung saan siya stable. Dapat mag-stable muna yung makina at makuha nyo yung perfect tune kahit papano, kahit kalagitnaan na hindi namamatay, hindi erratic yung idle niya or hindi siya tumataas kapag binibitawan or namamatay kapag binibitawan. Ang itotono dyan muna is from 0, 1/4, 1/2, kalagitnaan ng 1/4 at 1/2 is yung pilot at yung needle. Ito. Kung fixed needle naman yung mga carb nyo is walang problema dyan. Itong tinuturo ko is yung nag-a-adjust yung mismong needle. Yan. Tapos, kapag papasok naman na tayo ng 1/2, 3/4 at 1/2, 3/4 at wide open throttle, dito na papasok yung main jet, itong gitna. Yan. Itong malaki. Yung pinagkakabitan niyan, ang tinatawag dyan is atomizer. May mga butas-butas yan. Yan. Ang papalitan nyo is ito. Ang tawag dito is main jet. Para sa PWK, sa mga round slide naman, mas maliit siya. Pero same thing lang din yung pagtotono ng PWK or flat slide sa round slide. Meron pa pala ako nakalimutan. Kasama ang tuning nito, AF screw or air fuel mixture, air fuel screw sa 0 to 1/4. Yan. Magsisimula, always kayo magsimula dyan ng close from close. Close nyo muna yan. Kapag close, ibig sabihin nun overgas. Habang binubuksan nyo yan, is pupunta siya ng lean, papasok na yung hangin sa mismong carb para mag-idle. Ngayon, dapat makuha nyo muna yung pinaka-idle niya. I-adjust nyo muna to para tumulak yung flange pataas o yung piston pataas para tumaas yung idle. Pag 0.5 at hindi pa siya nag-idle, subukan nyo siyang 1 full turn or 360 hanggang 2 full turn. Kapag hindi pa rin siya nag-idle o namamatay pa rin siya, kailangan nyo nang galawin yung pilot jet, ito, at yung needle jet. Either maglalaki kayo o magliliit. Depende yan sa tono or sa AFR nyo or yung air fuel ratio. Or depende yan sa pakiramdam nyo lang kung ang tonohan nyo is spark plug. Ayan, kaya medyo matagal-tagal magtono ng carb. Kasi ang carb tuning is hindi ganon kadali magtono. Medyo it takes time para makuha nyo yung perfect tune. Kaya meron kaming mga tools na katulad ng AFR para ma-perfect natin yung wide open throttle niya at hindi kayo sa lean side at mabigay yung full potential ng mga makina. Kaya kinakabitan din namin ng bank sensor para makabitan ng ganito. Ayan. So, yun. Nagpalit ako ng jetting. Sa pagtotono ng carb, ayan, nagpalit tayo ng jetting. Ito. Mas maganda magsimula kayo sa bigger jets, which is dito sa main jet. Kasi hindi natin maiwasan sa pagtotono, baka ma-full rev nyo. Mas magandang overgas siya o bag down muna habang tinotono natin. Pero sa amin, ang tinotono muna namin dito is from 0, ito, 0 idle, 1/4, 1/2. Diyan muna yung tonohan namin bago namin i-full rev. Pero always, ang jetting na nilalagay natin dito, o ma-advise ko sa inyo, mga kamods, is always use bigger jets at main jet. Sabihin natin 150, pababayan. Decrement kayo ng 0.5, 0.5, 0.5 hanggang may tono nyo na yung full rev. Kung may gamit kayong AFR. Kung ang tuning nyo naman is sa spark plug, is always palamigin nyo yung makina at dapat tirik yung araw or yung optimal na init ng makina na tumatakbo. Kasi nababago din yung tono ng makina once na malamig yung panahon or pinatakbo nyo na wala pa sa mismong operating temperature makina. Always mauuna muna na overgas pababa. So yun, check muna natin yung jetting na kinabit natin. At check tayo sa AFR. So ayun mga kamods, this is the second day of tuning. Nung nakaraan kasi, kahapon, hindi pa natin nakukuha yung pinaka-tune ng mismong carb. Ngayon, okay na siya. Bala yung jetting na nakalagay sa kanya ngayon is 130/40. Ito. Check natin, patakbuhin natin. Papakita ko sa inyo na okay na yung
halos sinabot din ng isang araw kasi mga hapon ko na sinimulan tong i-tune. Ngayon, check na natin. Idle. Yan ang gusto natin makuha, di ba? 11.8. Yan, idle tuning. Tapos ngayon, kukunin na natin siya sa 1/2 to wide open throttle. Ayan. Yun ang gusto natin mangyari. Stable idle. Ayan. Hindi siya namamatay, hindi erratic, at hindi nag-wild. Yun, nakuha na natin yung pinaka-tune ng kanyang makina. Ayos! Releasing is all goods na, ayos na ayos. At walang maging problema. Ayan. Kaya kahit papano, dine-daylab muna namin yung mga units ng mga customer namin para makita natin kung may palya or whatsoever or tagas, para kapag nasa kanila na is ayos na ayos. At minsan is binabiyahe natin para mapatunayan na kayang-kaya, birang-bira. O diba? Ayos! Lagi nyo sanang tandaan, respeto sa nauna, suporta sa kasabayan at tulungan ang baguhan. Hanggang sa muli, paalam. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more updates of MojiWorks. Ayos!